Ayan, good afternoon everyone. So bago tayo magbihis, parang medyo ang baba ko naman guys. Ganito ko nga. Parang anay naman ng mukha ko. Yan, okay na ba? Bago tayo magbihis, gawan ko lang ng short video ito sa mga nagtatanong. Teka lang guys ha. About dun sa teka, mamaya natin sagutin. About dun sa paano magpa-apostel ng ating mga dokumento. Yung ating birth certificate, marriage certificate, ano pa ba ang mga dapat ipa-apostel? Birth certificate, marriage certificate yung sa akin kasi nag-change nga ako ng status guys. So, i-share ko ng kaunti ito sa inyo, dun sa mga nagme-message sa akin para dun sa mga hindi ko na-reply. Diba? At least meron kayong idea guys na panoodin nyo. And shout out sa mga followers natin, sa mga subscriber na natin na na-meet ko dun sa OxyPro, sa ating school. Maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. And yeah, and dun sa ating top send guys, I'm so happy na nakilala ko kayo, na na-meet ko kayo personal. Sila yung mga followers natin na nasa Taiwan pa sila, nasa Hong Kong at nasa Dubai na nanonood sa atin guys. Pina-follow na daw nila ako and na nakakatuwa, nakakataba ng puso na yung ginagawa pala natin na ito is maliit na bagay lang para sa akin, na hindi naman nga tayo expert, hindi tayo mahusay, pero I just want to share my experience para magkaroon ba kayo ng konting idea, di ba? Kumbaga, hindi, yung sa akin, personal experience ko guys, ang isinishare ko, di ba iba-iba naman tayo ng experience, so, yan, yung sa inyo, di iba naman yung, alam nyo, iba naman yung isinishare nyo, iba yung experience ng iba din yung experience niya, di ba? Iba-iba tayo ng experience. So, hindi, kumbaga, iba yung nangyari sa kanya, iba yung nangyari sa akin. Ganon, di ba? So, ito yung sa akin lang. Paano ang mag-apply ng, yan, paano kung for example, nandito ka sa France, na kailangan mo magpa-apostel, kasi very important yung apostel, guys, kasi nga, kahit pala pag nag-apply ka ng aid medical dito, kapag ikaw ay approved na, hihingan ka din ng support na birth certificate na naka-apostel na may ganare, guys. Yan. Na galing sa Pilipinas at ipapatranslate mo din yun. Kasi na-experience namin. Dahil si Rina, ako kasi hindi ako na-approve. Si Rina nag-apply siya. So, she's approved na may aid medical siya. And yun, hiningan siya ng ganito na apostel na galing sa Pilipinas. So ano yung paano ang proseso ko nandito ka sa France, 'di ba? So iano ko sa inyo dito para yung i-share ko sa inyo yung kailangan mo, for example, 'di ba nandito ka nga, so kailangan mo ng letter, gagawa ka ng letter na ino-authorize mo ang malapit mo na pamilya, malapit na kaanak, anak, magulang, kapatid. So, pwede yan siya. Yan lang. Ang pwedeng gumawa nito sa Pilipinas. Hindi pwede sa friend or malayong kamag-anak. Basta yung pareho kayo ng apelyido na related talaga siya. Kasi i-aas dun eh. Ano mo siya. Kasi fill out, apply ka muna online. Kasi punta ka sa website nila. Yan, ilagay ko sa description box yung website. And yan, para mas mabilis nyo makita, diba? Or search lang kayo sa Google, website ng Philippine, yan, dito na nga, yung sa Apostel, Philippine, yan, DFA, yan, Department of Foreign Affairs, yun, search nyo lang siya doon, tapos mayroon naman lalabas agad doon ng mga guidelines kung paano, then fill out kayo doon, tapos makikita doon, yun nga, for example, kagaya doon sa anak ko, so siya yung gumawa, kailangan ko ng letter na nag-authorize ako sa kanya na i-request niya ako ng apostel. So, gumawa siya ng letter. Wala ako sa Pilipinas, di ba? Gumawa siya ng letter, pinadala niya sa akin, and sa PDF lang, guys, pwede ka doon magpirma. Very hectic na ngayon, hindi na mahirap. Ano mo lang sa PDF, sa kung anong app, sa Canva, meron din, pwede kang mag-signature doon. Yan, tapos ipapadala mo ulit sa kanya, ipiprint out niya yun. Tapos isasubmit niya yun na ina-authorize mo siya na kukuha ka ng apostel mo. And then, kailangan din ng ID mo, guys. Yung ID ko, for example, sa passport ko. And, kailangan din ng identity nung kukuha. Nung ID nung kukuha. Tapos yun, ka na, fill out ka na, and yan, complete details. Napakadali lang guys. Tapos i-schedule ka nila kung kailan ka pupunta. So, babayaran mo na yun. So, sa next vlog, yun yan, sa susunod ko naman gagawin para
ano yung ating vlog, hati-hati ba yung ating vlog para may ma-i-upload ako sa inyo guys. Yan, kasi minsan nawalan ako ng topic, tapos minsan yun nga, so sobrang busy natin, sa sobrang dami natin ginagawa ay hindi na tayo makagawa ng video. So yun, ano mo siya, punta ka sa site ng DFA, doon ka magla-login, then complete details, madali lang sundan yung mga detalye, yung mga personal lang naman yung mga tanong. Tapos importante yung letter mo. Yung akin kasi, yung anak ko nang gumawa ng letter, na ino-authorize ko siya, then submit niya pinasa niya sa akin, pinirmahan ko, and then yun yung dala niya doon, pagpunta doon. Yan, schedule ka niya, and pag na-schedule ka na niya, di pupunta na doon yung kung sino representative mo sa Pilipinas, and then may schedule kung kailan. Parang ano lang yun eh. Parang 1 week lang guys. Napakadali guys. Hindi mahirap ang magpa-apostel na ngayon. Napakadali. And yun nga, mag-shoutout din ako sa DFA, yun sa mga sa apostel, hindi ko alam kung anong offices yun. Pero sabi ng anak ko, they are very nice there. They are very accommodating. Yan. So maraming salamat kasi hindi na tayo nahirapan. And yun, sa susunod, gawan ko naman ng separate video kung magkano ang pa-apostel. So, yun lang. Para, wala, di ba? Kasi andito kasi yung receipt. We keep going lang, guys. Alam nyo, marami din kasing nagsasabi na ang hirap gawin, ang hirap ganito, ganyan. Yun nga. Lagi kong sinasabi sa inyo, guys, wala namang madali. At saka, kung hindi mo ito try, hindi mo masusubukan. Kasi nga, di ba, nung bago ako dito, wala namang nagtuturo sa akin kung ano yung mga gagawin. Ngayon na alam ko na yung mga gagawin, yung mga, di ba, kasi na-experience ko na, I just wanna share you, guys. Kasi alam nyo yun, malaking bagay. Hindi kagaya nung dati na wala talaga akong mapagtanungan. Alam mo yun, na magtanong ka, i-ignore ka, di ba? Kaya, ayun. So, masalamat sa inyo na na-appreciate nyo yung itong ating pag-video, yung ating paggagawa ng ganitong mga vlog. Yun nga, maliit na ano lang to sa akin, pero sobrang nakakataba ng puso na ako pala ay nagiging inspirasyon nyo, guys. So, yun. Maraming salamat. Yeah, we keep going lang. Ngayon nga, happy tayo kasi na tayo. Nagtatrabaho tayo ng Sabado-Linggo sa Oxipro. And it's very, sa akin, it's honor para sa akin ang makatulong ako sa Oxipro kung saan ako nag-umpisa na mag-aral ng Pranse. Yan. Nung bago ako dito, di ba guys? Yan. Sa kanila ako nag-umpisa. Tapos yung teacher ko ngayon, yung ako si Madam Rim, si Pilar, sila mga kaklase ko. Yeah, sobrang sobrang happy na naging bahagi ako nila, na nakakatulong ako, 'di ba? Na doon nga nagtatrabaho kami yung mga kasama ko, mga classmate ko din. So, yan, maraming salamat kay Madam Nasima, and yeah, we keep going lang guys. Kasi yung pag-aaral ko sa Oxipro nakatulong talaga, kasi alam niyo naman na zero knowledge about wala talaga akong di nga ako marunong magsalita, hindi ko talaga naintindihan natin ngayon. At least, naintindihan ko na, nakakasalita na ako ng konti na Fransay. Yun lang guys. And yeah, ano pa ba? Yun lang yung topic natin ngayon. Yung paano, madali lang guys, ang magpaganito. Kung may question ka, message mo ako sa Jaya's Adventure Pinay si channel sa ating Facebook page, and I'll try my best. Lahat naman kayo ay sasagot ko. And yeah, I try to help you. I try to guide you sa abot ng aking makakaya guys. And we keep going, and we love you all. God bless us all guys.